Yes, that is what is supposed to be happening right now. Na dapat minimal lang masyado ang intervention ng national government sa internal affairs ng BTA. Yan ang nakalagay dyan na autonomy, a form of autonomy given to the BTA in the BOL sanctioned by the Constitution. Para yung pinaglaban ng MILF noon na dapat palitan ang sistema ng ARM kasi hindi angkop sa right to self-determination ng mga Moro, dapat palitan ito. Kaya ngayon, sino papalit nito? Ang BTA led by MILF. Kaya kung pwede lang sana, huwag naman yung masyado mag-interfere ang national government dyan because after all, the very concept is that general supervision lang naman just to make sure that these officials are acting within the bounds of their powers and within the bounds of the laws. Yun lang naman. Kung this is not a matter of control. Eh kung talagang ipipilit mo pa rin na hanggang sa pag-appoint ng mga komposisyon ng BTA, eh parang pakikialaman, eh parang nawawala yung otonomiya na pinangako ng saligang batas at ng batas ng BOL. Para sa kaalaman lang po ng lahat, itong League of Bangsamoro Organizations ay binubuo po ng mga ano? Actually po, just to a little bit of correction, yung Save Bangsamoro Movement kanina, which is composed of League of Bangsamoro Organizations. Napakarami po nitong mga organizations na ito na nag-compose themselves as one, nag-confederate sila. Ang dami-dami po nila, about 683 organizations ang bumubuo nito. So, dalawa po sa kanilang representative ang nagpetisyon kaninang umaga. Opo. And dito po sa matagal na po itong ano sir, matagal na po itong sinasabi po na kini-question ninyo na 7 na mga appointees po, no? Tama ba? Tama ba ito? Kailan ba ito na sila na-appoint po, attorney? They were appointed somewhere in March to March to April, somewhere there. Ito ay lumabas sa isang resolusyon na pinalabas ng MILF Central Committee, actually protesting the non-appointment of their 7 endorsements. So instead of 41, 34 na lang yung effectively appointed by the President and who are the same as endorsed by the MILF Central Committee. Opo. And bakit po ngayon lang kinwestiyon ay ito pong naging hakbang na ito? Nagdulot po ba ito ng masamang epekto po lalo na dyan sa Bangsamoro? Well, for me, yung grupo kasi na ito, kinausap nila ako, sabi ko, bakit ngayon lang? Ang sabi nila, because attorney, we were still trying to give for the benefit of the doubt kung ano pa talaga mangyari dito. Kaya lang, nito mga nakaraang mga legislative measures, like yung districting, like yung mga budgets, like yung paghahati sa mga ministries, ay para bang nawawala na sa outvoted na palagi. Outvoted na palagi yung MILF block. So talagang hindi na umuobra yung kanilang numero para ipahayag sa ating parlamento na ito dapat ang mukha ng ating districting law at ito dapat ang mukha ng ating budgeting bill, ito dapat ang mukha ng ating bureaucracies. So lahat nito mga sinasabi natin na ito, Admar, ay dapat this should be done by the BTA according to the law led by MILF. Opo. Pero hindi po ba ito marireset naman considering malapit na rin po actually ilang beses na rin na unsyame yung halalan po sa Bangsamoro po, attorney. May connection din ba po ito kung sakali bang nagkaroon din ng eleksyon sa mga nakalipas, maaring ma-correct itong nakikita nyo pong problema? Actually po, to be frank, to be honest at this, yung unang extension, kinwestiyon ko yun. Yung pangalawang extension, hindi pa ko sinasagot ng Supreme Court. Itong nangyari ngayon ng mga konting uncertainties sa BARM, itong sinasabi natin na binago na naman yung Bangsamoro Electoral Code, itong binago na naman yung ating districting law, na kung saan maraming nagsasabi na parang may color of gerrymandering, mantakin mo, mayroong 2 barangay from Cotabato City ang nilagay sa ibang municipality. Sa kaso ni Navarro, sabi dyan na ang gerrymandering daw is
Forming of parliamentary districts out of different territories. Klarong-klaro yan. Tapos, dito sa Bangsamoro Electoral Code na binago, ni-revoke lahat ng mga registrations ng mga sectors. Eh di, panibagong registration na naman, panibagong issuance na naman ng resolution ng COMELEC, lahat to nagugugol ng oras na magsasabi natin na para bang mukhang patungo na ito sa eleksyon sa 2028. So ito Opo. po nakikita natin dito. Pero itong question namin is of different species. Ang kino-question namin dito is while during the transition, dapat ang leading is MILF. Opo, balikan ko lang yung nabanggit nyo po na lumapit na pala kayo sa Korte Suprema, tama po ba, attorney, doon sa mga naunang mga petition po ninyo at hanggang sa kasalukuyan ay wala pang naging desisyon? Yes, yung Republic Act 11593 na nagte-transfer ng election from 2022 to 2025, kinwestiyon natin yun. Then itong Republic Act 12123, kinwestiyon pa rin natin yun, wala pang sagot, naghihintay pa rin tayo, and nirerespeto natin ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya lang hanggang ngayon ay wala pa rin sagot sa atin ng Korte Suprema dito sa ating questioning or petition questioning the 12123. Opo. Yung pinupunta niya transfer niya yung election from May 2025 to the middle of terms, which is very not synchronized. And that is against the law, against the Constitution. Opo, ito po bang inyong unang mga petition is nangyari after o before pa noong naging desisyon ng Korte Suprema doon sa issue po kung sino po yung magiging kasama doon sa Bangsamoro? Before pa. Matagal po nitong kinwestiyon. Bago pa nagkaroon ng election ng 2022, bago pa nagkaroon ng election ng 2025, kinwestiyon na po natin yan. Gaano po kahalaga, sir, considering malapit na rin po ang eleksyon, na ito pong mga inyo pong inilapit sa Korte Suprema ay mabigyan ng kasagutan? Maari po bang nakikita ninyo na kahit na magkaroon ng eleksyon, may bagong set na mga opisyal po dyan, nandyan pa rin yung maaring problema at hindi makakamit yung pinakatunay na adhikain po ng mismong batas na magtatatag dyan po sa Bangsamoro? Ang akin dito, yung sa petition ko questioning the Republic Act 12123, aking kinu-question doon yung paglipat ng Kongreso ng petsa ng unang eleksyon sa BARN nang walang kaukulang plebisito. Kailangan na kailangan yan. Pangalawa, medyo alanganin yan kasi desynchronized. Sabi sa KIDA versus Senate, dapat yung election from national to local synchronized. That is a constitutional mandate. Dito naman sa kinu-question natin na composition ng BTA, which is supposedly led by the MILF according to their endorsements. Ang pinaka-fear kasi natin dito ay baka magkaroon na naman ng question. Sabihin nila na yung batas na districting law is passed by the BTA, not led by MILF. Because again, yung sinasabi kong leading or leak of the MILF, hindi lang nakalagay basta-basta sa Framework Agreement on the Bangsamoro or Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, but how, in fact, that is codified into Bangsamoro Organic Law, yung Republic Act 11054, na kailangan sundin yan. Opo, sir, good evening. Si MJ po ito. Sir, sa ilalim Yes, po MJ. sa ilalim po ng Republic Act 11054 o yung BOL o Bangsamoro Organic Law, nakasaad po doon sa Purpose and Declaration of Policy yung mga katagang, and I quote, establish the Bangsamoro Autonomous Region and provide for its basic structure of government in recognition of the justness and legitimacy of the cause of the Bangsamoro people and the aspiration for genuine autonomy. Sir, how would you interpret this part of the law na ito ba ay nangangahulugan ng otonomiya mula sa national government? Yes, that is what is supposed to be happening right now. Na dapat minimal lang masyado ang intervention ng national government sa internal affairs ng BTA. Yan ang nakalagay dyan na autonomy, a form of autonomy given to the BTA in the BOL sanctioned by the Constitution. Para yung pinaglaban ng MILF noon na dapat palitan ang sistema ng ARM kasi hindi angkop sa right to self-determination ng mga Moro, dapat palitan ito. Kaya ngayon, sino papalit nito? Ang BTA led by MILF. Kaya kung pwede lang sana, huwag naman yung masyado mag-interfere ang national government dyan because after all, the very concept is that general supervision lang naman just to make sure
that these officials are acting within the bounds of their powers and within the bounds of the laws. Yun lang naman. Kumbaga, this is not a matter of control. Eh, kung talagang ipipilit mo pa rin na hanggang sa pag-appoint ng mga komposisyon ng BTA, eh, parang pakikialaman, eh parang nawawala yung autonomiya na pinangako ng saligang batas at ng batas ng BOL. Isa po sa mga nakahimok, no, sa ating mga kapatid na Muslim, kasi we were there, sir, way back 2022 sa Sultan Kudarat nang magkaroon po ng malakihang rally ang Unity Team. At ang pangako po noon ay ang continuity sa mga polisiya. Eh, nung maupo po si Pangulong BBM, nandyan na po ang Bangsamoro Organic Law and kasalukuyan po ang transition government na pinamumunuan po ngayon dati ng MILF. Eh, nangyayari ngayon, sir, yung continuity parang hindi ramdam. Parang hindi ramdam, parang nagkaroon ng konting frustration sa baba. In fact, I'm not speaking for the MILF because I'm not privy to that. Ang alam ko lang is because of these uncertainties ay parang nagpalabas sila ng suspension order sa mga iba't ibang aspect ng peace process, like yung decommissioning daw. I'm not very sure of its development, pero parang nasuspend ng konti yan kasi pag-aralan daw muna. Mula na nagkaroon ito ng mga issues. But I'm not enticing any group to do it. Dapat pa rin talaga manaig ang unity at manaig ang kapayapaan sa Mindanao. Lalong-lalo sa BARM, kailangan na kailangan yan. Opo, anong sentimiento, sir, ng inyo po mga kliyente? Ito po sa nangyayari ngayon sa Bangsamoro region, especially na nalagay na naman po sa masamang imahe ang Mindanao, ang BARM. Naalala mo yung RPG attack nung nakaraan, sir? Si Mayor Ampatuan? Nalagay tayo sa international news in a bad light. Parang MJ, parang hindi lang siya international news, naging international meme at saka international joke tayo. Eh, medyo kailangan talaga makita talaga ng taong bayan ng Bangsamoro Pilipino, dapat talaga na makita ng mga Pilipino ng mga Bangsamoro na yung dalawang party, the parties to the peace agreement codified into law, dapat makita talaga nila yung pag-observe, yung pag-respect or yung pag-honor sa lahat na nakalagay dyan sa BOL, sa CAP. Eh, masayang naman, huwag natin sayangin talaga yung mga pagkakataon na nagsimula pa nung panahon ni Pangulong Pinoy, nagsimula pa nung panahon ni President Corazon hanggang sa, of course, si Tatay Digong, hanggang sa kay President Bongbong Marcos. Dapat talaga tuloy-tuloy yung concept, yung prinsipyo, yung itsura, yung intent ng BOL na ginawa because of the FAB and the CAP. Sir, habang pending po sa Supreme Court ang inyo pong mga hakbang, ano po ang gagawin ng inyo pong grupo to pressure the government, no, na pakinggan? Kasi all in all, parehas na naman tayong Pilipino, sir. Hindi naman maituturing na third or second class citizens tayo mga taga Mindanao, tayo mga taga BARM, compared po dito sa mga taga Imperial Manila. Parang unfair naman ang dating. Yun na nga eh. Kumbaga, napakalaking tulong ng Mindanao sa kabanang bayan. Dapat ituring tayong talaga na mayroon pa dyan mga nagsasabi na huwag nyo kaming utusan dahil lang sinabihan ng taga Mindanao na sinaro. Sabi ko, parang sakit-sakit naman nun. Eh, sinasabi ko dito, pareho tayo ng dugo. Eh, mag-iba lang naman sa atin dito minsan, yung pananampalataya, pero lahat ay Pilipino eh. Pagdating mo sa Saudi, lahat yung nagmamahalan eh. Ilocano, Ilonggo, at saka ito, inihiling ko talaga na isa itong matinding ligasiya ng usaping pangkapayapaan, itong BOL na dapat talaga sana hanggang sa kaya pa atin itong obserbahan because this is a law at respeto para mariskatiwasayan ng buong Pilipinas at ng BARM. Pagod na po si Babo at saka si Bapa. Medyo masalimuot ang mga pangyari. Dapat hindi na maulit yung RPG. Sino pang investor ang papasok dyan? Talagang matatakot. Nevertheless, yun lang talaga masabi natin dito, MJS. Sorry for this. Opo, at may mga mungkahi rin, attorney, na lumalabas na pinakamainam ang solusyon sa BARM, eh talagang totohanin yung decommissioning process. Lahat ng mga baril kunin at pag may lumabas sa mga baril, ituring yan na kalaban ng Estado. Para Agree. matapos ang gulo. Anong masasabi po, sir, in behalf po ng inyong pong grupo? Cannot agree more. That's good. Opo, sir, sa inyo pong mga viewers, labi na sa itong mga kaigsuunan diya sa BARM,
Ano pong huling mensahe nyo, sir, sa inyo pong parte? Pwede ko po bang imagindanawon? Walang problema, sir. Nasa inyo pong pagkakataon. Assalamualaikum, mga Lucas Pagali. Di ka na ko kontra si Bapa Sami, di ka na ko kontra si Bapa Kagimurad, di ka na ko kontra si Bapa IQ. Ang akin lang dito, ang amin dito, ay tingnan kung ano ang nakalagay sa batas na niratipikahan ng plebisito at dapat ito ang ma-observe sa ating rehiyong panggobyerno. Isa itong malaking ligasiya ng ating mga nagkaraang presidente, Tatay Digong hanggang kay President Bongbong, na dapat ito ay talagang pangalagaan natin. Ngayon pa lang, ang sinasabi ko lang dito is, bilang abogado, ako ay sumumpa na I declare my fealty to the Constitution. Ito lang naman aking gusto mangyari na dapat masunod ang batas. Kahit saan man sulok ng Pilipinas yan, NJ. Sorry for this. Opo, sana maayos na, sir, ang lahat ng mga hiling na ating mga kapatid dyan sa BARM, inshallah. Inshallah. Maraming salamat po sa pagkakataon.